Muling ipinagpaliban ang pagpasa sa budget ng Office of the Vice President sa kabila ng motion para dyan ng isang kongresista. Paliwanag ng komite sa Kamara, no-show kasi ang Vice Presidente. Ang mainit na diskusyon ng mga nasa pagdinig, tinutukan ni Marisol Abduraman. Tanong ko, bira naman na kung ano nasa... Member sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Wala si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng deliberasyon sa Kamara sa budget ng Office of the Vice President. Pero ipinagtanggol siya kanina ng isang party list representative. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the Office of the Vice President. Matatanda ang nakasagutan ng Vice Presidente ang ilang kongresistang nag-usisa sa budget ng OVP, particular ang confidential funds nito noong 2022. Tanong ni Marcoleta, isasantabi na ba ang tradisyong bigyan ng kortesiya ang OVP pagdating sa agarang pag-aproba ng budget nito? Wala na dapat tanungan. Ba't ang nangyari, barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition? Nagkainitan pa nung sinuspindi ang hearing. Why is that you not speak? Di ba kami pwede salita? We are also member, we just same. At nang ituloy ang pagdinig, For non-tradition! nagmosyon si Representative Dante Marcoleta na itigil ang budget hearing at ipasa na ang OVP budget, pero natalo ang mosyon. That the head of the agency must be present. She is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget. Bukod sa wala ang bise, wala kahit isang staff ng OVP na dumalo sa pagdinig. Bago nagsimula ang hearing, nagpadala na ng sulat kaninang umaga si Vice President Duterte kay House Speaker Martin Romualdez para sabihing ipinapaubay na niya sa House Appropriations Committee ang kanilang budget. Bratinela to the max, no? Na ayaw na ngang matanong, no? Umiiwas sa mga tanong. Hindi nga, pinagtatanong niyo siya. Meron pang bratinela, whatever. That is disrespect to the Office of the President, Vice President. Kung ano pinagtatanong niyo sa kanya. These questions never happened before. Mga taga-COA at Budget Department ang sumagot sa tanong ng mga kongresista. Kabilang ang tungkol sa 53 million pesos na gasto sa taunang renta at gamit ng 12 satellite offices na ipinatayo ng OVP noong 2023. Parang medyo mataas po yata yung renta. Ang location nito ay parang campaign offices, no? Kasi nasa lugar na kung saan tiyak natin yung mga yung mga boto. Naungkat din ang mga umano'y pa-expire na at hindi na ipamahaging relief goods ng OVP at 65 million pesos na unliquidated na pondo. Until when are they allowed to submit the liquidation of this distribution of welfare goods? Not submitted within the time given with the OBP, we will address it or issue a notice of suspension. Tinanong din ni Marcoleta ang notice of disallowance ng COA sa OVP. There is no guilt yet until and unless you are able to receive the reply, the answer, and the explanation of the Office of the Vice President. That is correct po. Have you received a copy? Of the reply po? Yes. We have not yet replied. So you... Sa huli, na-defer ang termination ng pagdinig sa budget ng OVP sa 2025. Patuloy naming kinukuha ang panig ni Vice President Duterte hinggil sa mga issue na ipinupukol sa kanya. Umaasa naman si Representative Zia Adjong na makakapag-usap pa sila ng bise bago talakayin sa plenaryo ang hinihinging budget ng OVP sa 2025. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.